people! Gagawa tayo ngayon ng crafts mula sa cable spool. Araw-araw may bagong kwento. Kasama si Miss Joy, tara na, let's go! Nahingi ko nga tong basyon ng cable spool mula sa kapitbahay namin sa office. Pinatanggal ko na nga kay sir yung mga nakalagay na tornilyo dyan at nilinis ko na rin siya. Pagkatapos ay tinakpan ko ng mga tira-tirang wallpaper yung mga butas na pinag-alisan ng tornilyo. Kailangan natin gawin ito dahil yung kabilang side ay tatakpan naman natin ng mga natirang masilya para magkaroon tayo ng solid surface. Meron pa kaming natirang masilya sa bahay kaya naghalo ako ng 2 cups ng masilya at kaunting tubig na para ka lang ding naghahalo ng simento. Pagkatapos ay tatapalan natin yung mga butas sa kabilang side ng kahoy para matakpan siya at magkaroon tayo ng solid na surface. Gumawa ako ng 3 at pagkatapos ay pinatuyo ko muna siya sa araw. Mabuti na lang talaga maganda ang sikat ng araw ngayon. Pagkatuyo niya, mukha itong parang sinimento kaya ang ginawa ko ay niliha ko muna ng 2 klaseng liha, isang magaspang at isang pino para kuminis yung ating pagpipintura. Sa totoo lang, ang gandang maging project nito mga basyon ng cable spool kasi tinatapon lang talaga to ng mga may negosyo kapag wala ng laman. Pagkatapos nito ay niready ko na yung mga pinturang aking gagamitin para sa pagpipinta natin ng ating mga design. Una ko nilagay syempre ay yung ating base color dahil wala akong puti, yung aking natirang pintura sa bahay na kulay milk ay ito na lang ang ginamit ko. Sa mga nakaraang videos ko, palagi kong sinasabi na pampakalma ko talaga ang pagpipintura. Hindi ko talaga maintindihan pero kapag ka-stress ako at kapag medyo marami akong iniisip, ay gusto ko ang magpinta. Kahit ano, kahit pader pa yan, pinipintahan ko yan, ay natatahimik ako sa isang tabi at nauubos ang oras ko na nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko. Alam niyo, mas gusto ko na to kaysa lumabas ako at ako ay mag-shopping dahil mag-uubos lang ako ng pera. Sa bagay na ganito, na-enjoy ko na, meron pa ako nabubuong mga crafts. So nag-mix and match lang ako ng mga kulay na available sa akin at nabuo ko nga tong kulay ng pistachio. Tignan nyo naman, ang ganda, diba? Para mabuo ko tong kulay na to, nagmix lang ako ng talo green, ng yellow, at saka ng kaunting white. Tapos limekos-mekos lang yan para humabot sa ganyang kulay. Ganda, diba? Pagkatapos ay naghalo naman ako ng yellow, ng white, at saka ng blue para magkaroon ako ng base na light blue para sa aking susunod na ipipinta. Alam nyo, sa totoo lang, kapag gantong nagpipinta ako, wala akong eksaktong plano kung ano yung i-design ko dyan, kung ano yung kulay na gagamitin ko. Kung ano lang yung maglaro sa isip ko at ano yung available na materials na meron ako, doon ko lang siya pinagmi-mix and match. At nagkaroon nga tayo ng marble blue. Ibibilad muna natin to sa araw para matuyo pa siya. Pagkatapos nating pintahan itong ating cable spool ay lalagyan naman natin siya ngayon ng design. So nag-pattern na nga ako dyan gamit ng lapis para meron na akong guide kung ano yung design na susundan ko. I-clarify ko lang din po sa lahat na ako po ay hindi artist. Hindi po talaga ako magaling mag-drawing at wala din po talaga akong talent pagdating po sa drawing. Dangan lang po malawak ang idea ko pagdating po sa paggamit ng mga kulay. Yes po, tama po kayo nang narinig. Sa kulay lang po at sa mixing of colors lang po talaga ako magaling. Dahil nakapagpinta nga ako ng mga ganitong ka-cute na mga bulaklak, masasabi kong late discovery na lang to para sa aking sarili. So isa nga sa mga pananaw ko is kung meron kang talent at kung meron kang mga bagay na alam mong gawin, wag na wag mong lahat ipapakita ng isang bagsakan lang. Kasi meron talagang mga tao na mapagsamantala na kapag nalalaman nyo marunong sa mga ganitong bagay at sa mga ganitong skills, ikaw na lang ng ikaw ang kanilang pagagawain. Ito nga palang ginagawa natin ay isang door welcome sign o signage. Pwede nyo itong ipwesto sa may pintuan, sa salas, pwede rin sa kitchen at pwede rin naman sa bathroom kung gusto po ninyo. So gumamit lang po kayo at pumili lang po kayo ng mga design na makikita ninyo sa internet, yung mga basic lang at napakadaling mga sundan ng mga pattern. Pagkatapos, yung mga available po ninyong pintura, ito pong ginagamit ko ay acrylic paint. Dahil ang acrylic paint po ay pwede po sa semento at pwede rin po sa kahoy. At para sa mga kagaya, di naman talaga artist, enjoy nyo lang po yung paggagawa ng ganitong mga klaseng project. Kung nagustuhan nyo po ang project na ito na pwede nyong i-apply sa projects ng inyong mga anak sa school, share and like po ninyo ang video na to para marami pa po tayong ma-encourage na magawa po ng mga ganitong project and mag-recycle. At heto na ang ating mga door welcoming sign. Yan lang muna sa ngayon. Until next project. Bye!